Alas 6 mga kapatid ng hapon. May baboy dito sa sumusunod-sunod sa akin. So umalis na nung nagsalita ako. Ay, hapon na. Araw tayo ng Biyernes ngayon mga kapatid. At Pitsa 5 tayo ngayon ng buwan ng June. Ito yung ating paligid na naman. Parang madilim mga kapatid. Adjust natin. Ayan, okay. Okay na. Parang kulang pa. Madilim na talaga eh. Parang kulang. Kastan. Ay, Sabado na bukas mga kapatid at unang Sabado na naman ng buwan ng June 2026. Katabi natin tong puno ng puno ng alukon. Tingnan mga bahay-bahay mga kapatid. Doon yung bahay namin. Tama ba? Ayan. Dilim na eh. Wala pa yung sasakyan ko. Nakuha ko na kanina. Mura lang naman yung gastos. At 6 plus 7, 9. Magkano yun mga kapatid? 6,000 plus 7, 9. Di 13, 9. Mga kapatid, 13,900. Yung gastos ko dun sa buti pinautang pa sa akin yung 3,009. May utang akong 3,009. May sayad akong 3,009 doon sa mekaniko na nag-ayos. Ay, pasalamat pa rin tayo sa Ama mga kapatid dahil binigyan niya tayo ng kaibigan na mekaniko. Kung ibang mekaniko yun, wala, hindi natin pwedeng utakan. Ayan mga kapatid. 3 minutes and 40 seconds na tayo. Upo muna tayo dito. Yung mga pinag-anihan na ng mais ay pwede na sa taniman to kung may ulan. Bakit kaya nagabihan yung sasakyan ko? Doon sa bahay na yan, doon dadalahin yung saan ba? Ayan yung bahay niya. Yung tindahan. Kasi nagsakada. Ang iba naman yan dumarating. Kulang nga pero ay yung kapitbahay namin doon sa banda ron. May kaya sa buhay sa kanila yan. Yung van na yan. Escapade, Nissan.
Dami kasing sinasakada nila eh. Kaya natatagalan. Halos maghapon kasi eh. Alas 2 na silang nagsimula nagsakada. Kaya ayan, tagalan. Huminto yung bandon. May binaba. Upo muna tayo dito mga kapatid. Antayin natin yung pagdating ng sasakyan mamaya kung darating ng maliwanag pa. Oo. Mga bata yung naghahabulan. Nagmumunti ka ng mga dapa. Okay. Umusok doon sa bahay namin. Umusok ngayon yung bahay namin. Mag-ano kasi kami ngayon, magluluto ng yung kakainin namin bukas maghapon, lulutuin namin ngayon. Parang ang tawag dito? Ano yung tawag doon sa ganun? Hindi naman hunger strike dahil kakain naman kaya lang bawal kasing magluto. Yan ay nakasulat sa Biblia mga kapatid. Huwag tayong magpapaningas ng apoy sa loob ng ating tahanan o kaya sa ating bakuran sa tuwing unang Sabado ng bawat buwan. Noong unang panahon mga kapatid bawat Sabado noon ginawa nila Kanya noon nila Moises saka yung mga sumusunod sa kanya tuwing Sabado ginagawa nila yan. Nagluluto sila ng kakainin nila sa araw ng Sabado, lulutuin sa Biyernes. At pag ganito ang hapon ng Biyernes, unang Biyernes din ng bawat buwan, naghahandog sa ating Panginoong Diyos ang bawat mga tao noong unang panahon. Mga tinapay na walang baking mga kapatid, maninipis kagaya ng mga skyflakes, yun yung mga inihahandog noon. Tapos magpapakulo ka ng tubig kasama nung yun, katabi nung handog na tinapay. At yung tinapay mga kapatid may bilang yun, kung ilang piraso lang. At yung tubig kahit gaano karami ang gawin mo, yun yung tinatawag na tubig ng buhay. At tinagurian na rin na banal na tubig, inihahandog yun at pinapabasbasan natin sa yun, sa Espiritu Santo. At yung langis na nagiging banal na langis kapag naihandog natin yun sa ganitong oras at araw, Biyernes ng hapon. Nangyayari lang yun mga kapatid tuwing unang Biyernes ng hapon. Ihahandog yun, tinapay, tubig at langis. Yan mga kapatid, yung tatlong yan ihahandog na yun pagka ganitong kaya katatapos lang ngayon maghandog. Nandito nga ako dahil gusto ko lang dagdagan yung aking mga pinaparating sa inyo. Ngayong maghapon mga kapatid may ilan yung naiparating ko sa inyo. Kaninang maga magkakasunod, 2 tig 9 minutes. Isa pa lang yung nanood. Yung nakakalungkot niya, isipin mga kapatid kung ano yung tama, kung ano yung dapat, yun ang binabaliwala mga kapatid. Kaya huwag kayong magugulat
sa mga aral na naririnig nyo sa akin na lagi kong binabanggit na kakaunti lang ang maliligtas mga kapatid. Kahit ang tao daw ay sindami ng buhangin sa dagat, kakaunti lang ang maliligtas mga kapatid. At yan ay nakasulat na, nandun sa Apokalipsis, nakasulat na kung ilan lang. O kung gusto nyong malaman, mag-comment lang kayo. Gusto nyong malaman kung ilan lang yung mga maliligtas mga kapatid. At nung si Soriano ay nabubuhay pa, ay pinaglalaban, hindi siya naniniwala dun sa nakasulat na bilang ng maliligtas, hindi siya naniniwala dun, si Eli Soriano. Alam nyo mga kapatid, ito totoo, dahil sa amin nga, sa akin, lalo na sa akin, bawal na bawal ang magsinungaling mga kapatid. Dahil na-i-vlog naman na natin saka dun sa sa ating ginagawang picture message kung ano ang mga parusa sa mga pagsisinungaling mga kapatid. Kaya kung alam mo yung mga parusa sa mga kasalanan kasi yun pagsisinungaling, isa sa mga kasalanang nagagawa. Ngayon, kung alam na natin yung mga parusa sa mga gawaing nakakapagbigay sa atin ng pagkakasala, kung alam na natin, ay iwasan na natin yan hanggat maaga pa mga kapatid. Dahil pagdating nung parusa, dahil mayroong 4 na anghel na pumipigil sa 4 na sulok ng lupa para huwag bumugso yung galit ng ating Ama. May 4 na anghel na nakabantay sa lupa. Yung pag inutusan ng Ama na ibuhos na yung mga mangkok ng kapahamakan, ay doon na yung mga tatanggap lang ng kaligtasan. Ayun yung sinasabi sa banal na kasulatan, yung mga nakasulat sa aklat ng buhay. Alam niyo mga kapatid, yung mga nakasulat sa aklat ng buhay, ang ibig sabihin nun, ang lahat ng iyong ginagawa, sinasalita, kinakain, nakasulat sa banal na kasulatan mga kapatid. Kapag nagawa mo yun, isa ka kapatid, o kasama kayo kung kayo ay marami na tumutupad sa utos, kasama kayo sa mga nakasulat sa aklat ng buhay mga kapatid. Dahil yun ay manual, yun yung manual ng tao, aklat ng buhay. Dahil kaya tinawag niyang aklat ng buhay, dahil pag yung pinakinggan ang kanyang mga utos na nakasulat doon at iyong ginawa, may pangako ang ating Ama ay kailanman ay hindi mo matitikman ang kamatayan, hindi mo mararanasan ang kamatayan. Kaya yan ay tinawag na aklat ng buhay mga kapatid. Inuulit ko, kung gusto mong magtamo ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang buong kautusan at mabubuhay ka. Yun lang mga kapatid. Salamat sa inyong pakikinig at panonood mga kapatid.